Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Ariel Branzuela, Carlos Cañete, Jovan Alcey, at Munay Casayson ng Negros Occidental. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2661. Ang mga tao ay hindi makapaniwala na si Ken ay magiging napakadaling hawakan pagkatapos kumilos ng napakadominanti. Kasunod nito, nagdagsaan ang mga taga-Dragon Palace branch para kunin ang eksena matapos iwagayway ni Edwin Mendoza ang kanyang kamay. Di nagtagal, ang lahat ng hari ng armas ay pinigil at ipinadala sa Imperial Prison. Tungkol naman sa pakikipagkasundo kay Mitchell Bauer. Alam ni Harvey York na walang posibilidad ng ganoong bagay mula pa noong una. Pagkatapos ng lahat, ang Lungmen Law Enforcement ay patuloy na pinupukaw si Harvey. Kasama ang lahat ng namatay na disipulong iyon, wala nang paraan para muling magkaroon ng kapayapaan ang dalawang panig. Kung ano ang iniisip ng Elders Group at kung ano ang ugali ng Lungmen Master, walang pakialam si Harvey. Ang alam lang niya ay napaka-arrogant ng Lungmen Law Enforcement na ganap nitong binaliwala ang batas at hindi na nila kailangang manatili pa. Dinala ni Morgan Johnson si Irene Johnson sa oras na ito. Bagamat pansamantalang ibinigay niya ang kanyang awtoridad kay Harvey, isinama niya ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang underlings. Ang mga taong iyon ay ginamit upang protektahan ang buong pamilya Johnson. Tulad ng para sa pamilyang Mendoza, ang pamilya Hamilton at pamilya Clark ay pawang mga puwersa mula sa Hong Kong at Las Vegas mula pa sa simula at may napakalaking background. Naturally, mayroon silang mga paraan upang protektahan ang kanilang sarili. Bagamat darating si Mitchell sa Hong Kong, ito pa rin ay personal na negosyo ng Lungmen, at malamang na hindi ito makakasama ng iba. Inutusan ang mga tao na linisin ang Budokan kapag handa na at tapos na ang lahat. Pagkatapos, umupo si Harvey sa gazebo sa hardin sa likod ng lugar maya-maya. Nagsalin siya ng isang tasa ng tsaa at humigop habang nakapikit sa view ng gabi ng Victoria Harbor sa di kalayuan. Darating si Mitchell kinabukasan. Damang-dama ang pakiramdam ng madilim na ulap na bumabalot sa Hong Kong at Las Vegas na nagiging kawalan. Ngunit hindi iyon naramdaman ni Harvey. Mahinahon siyang humigop ng tsaa habang ninanamnam ang kanyang pinaghirapang kapayapaan at katahimikan. Mukhang napakalma mo, Sir York. Papatayin ka ni Mitchell dito. Hindi ka ba nag-aalala? Isang kaaya-ayang aroma ang umalingaw mula sa likuran. Pagkatapos, lumitaw ang isang matangkad at payat na figure. Naglakad siya sa tabi ni Harvey na nakapikit sa parehong night view ng Victoria Harbor. Alam ni Harvey na si Yona Mendoza iyon nang hindi man lang tinagilid ang ulo. Nawala ang malamig at malayong pakiramdam ni Yona, napalitan ng isang mainit na ngiti. Ano ang nagdala sa iyo dito, Lady Mendoza? Humalaklak si Harvey. Ito ang kalmado bago dumating ang bagyo, tatama ito sa Hong Kong bukas. Ako ay nasa kalagitnaan na ng bagyo. Huwag kang pumunta dito kung wala kang gagawin. Mas mainam na paalisan na din dito ang mga tao mula sa sangay ng Dragon Palace. Hindi na kailangang mag-iwan ng mga inosenteng tao dito. Nagpakita ng kakaibang tingin si Yona sa kanyang mga mata, sa kamahinang bamulong, Sir York, according to my intel Mitchell is really mad right now. Hindi lang siya pupunta rito, nag-imbito pa siya ng isang eksperto mula sa Shinkage Way. Narinig ko na ang taong iyon ay isang tunay na Diyos ng digmaan. Mag-ingat ka, ang mga war gods ng Island Country ay pawang mga Grandmaster ng Kendo. Mahirap silang pakisamahan. Isang Kendo Grandmaster mula sa Island Country. Diyos ng digmaan. Iniisip ni Harvey ang sitwasyon. Sino ba ang tinutukoy mo? Ang Saint Sword ng Shinkage Way, si Miyata Shin-Osake. Siya ay isang tunay na Diyos ng digmaan. Balita ko wala na siya sa Island Country. Darating siya kina Mitchell bukas. Ito ay talagang masama para sa atin, Sir York. Ngumiti lang si Harvey York nang walang sagot. Papatayin ko ang bawat dumi na humahadlang sa akin. Nagbago ang ekspresyon ni Yona Mendoza bago bamulong, I didn't fill you in para mapatay mo sila Sir York.
Sinisikap kong sabihin sa iyo na ngayong gabi ang iyong huling pagkakataon kung gusto mong umalis dito. Kung babalik ka sa bansa H, maaari ka pa ring sundan ni Mitchell Bauer, ngunit ang God of War Shinkage Wei ay hindi gagawa ng ganoong bagay. Humagalpak ng tawa si Harvey. Hindi ako makakatakas pagkatapos na sirain ang Lungmen Law Enforcement at patayin si Ken Bauer, tama ba? Iyan ay magiging isang kahihiyan. Umiling si Yona. Hindi ka ordinaryong tao. Ikaw, sa lahat ng tao, ay dapat malaman na ang pagtitiis ng kaunting kahihiyan ay sulit na ipagsapalaran ang iyong buhay. Unless naniniwala ka talaga sa sarili mo, sana umalis ka. Kung nag-aalala ka sa amin, sasama rin kami sa iyo. Susuko ako sa sangay ng Dragon Palace kung kailangan ko. Inipon ni Yona ang lahat ng kanyang lakas para sabihin ang ganoong bagay. Bakas sa kanyang kalmado at eleganteng mukha ang pulang-pula. She was obvious a aloof beauty, but at this moment, kamukha niya ang katabi niyang babae na ngayon lang umibig. Ito ay isang kaibig-ibig ngunit mapang-akit na tanawin. Sinulyapan siya ni Harvey bago ito humagalpak ng tawa. Ano, nag-aalala ka na mabibigo ako at mapapatay ko ang sarili ko. Kaya pala balak mong ibigay sa akin ang katawan mo para lang maialis ako dito. Kung gusto mo ako, pwede rin akong maging manliligaw mo. Isang napakaamo na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Yona. Bumantong hininga si Harvey bago umalis sa paksa. Sige. Tama na ang kalokohang ito. Dahil ako ang sumalungat sa Lungmen Law Enforcement at pumatay sa mga tao ng Shinkage Wei, inaasahan ko na darating ang ganitong panahon maaga o huli. Kung gusto mo talaga akong tulungan mo akong malaman ang lahat ng arrangement ni Miyata Shinnosuke at Mitchell. Kahit na ako ay isang pato na nakaupo dito, mas mabuti pa rin na malaman ang isang bagay kaysa sa manatiling nakakalimutan, tama. Hindi kailangang malaman ni Harvey ang tungkol dito. Ngunit alam niya na si Yona at ang iba ay magiging balisa at matatakot kung wala silang hihilingin na gawin. Tumango si Yona na may mainit na ngiti matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Salamat sa Diyos, matalino ako. Nauuna ako sa iyo. Naglabas ng laptop si Yona at binuksan ang isang set ng document sa harap ni Harvey. Bukod kay Miyata, marami na ring natipon na eksperto si Mitchell mula sa Country H. Lahat sila ay kaibigan niya. Bukas na sila darating sa Hong Kong. According to my information, hindi si Mitchell ang direktang haharap sa iyo. Para sa mga kadahilanang pangseguridad, nagawa niyang hikayatin si Miyata na punatin ka. Samantala, manunood lang siya sa gilid. Kapag naging alabok ka na, haharapin niya ang lahat ng karelasyon mo, pati kami. Siyempre, kung ang iyong lakas ay higit pa sa inaasahan ng lahat at mapapatay mo si Miyata, ipapakalat ni Mitchell ang lahat ng kanyang puwersa para harapin ka ng permanente. Sa anumang kaso, tiyak na darating siya para sa iyo bukas. Ibinunyag ni Yona kay Harvey ang lahat ng nalalaman niya. Dahil sa balitang ito, gusto niyang paalisin si Harvey sa lugar na iyon. Nakakahiya lang na, walang balak umalis si Harvey. Ang mataas at makapangyarihang Lungmen Chief of Law Enforcement ay nakipagsanib puwersa sa mga taga-isla, pagkatapos ay pinigilan at inakusahan ako ng pakikipagsabuatan sa mga puwersang nasa labas. Iyon lang ay dapat ang parusang kamatayan para sa kanya. Kung ang walang hiyang lalaking ito ay hindi mamatay para dito, ang mga Lungmen ay mamamatay dahil sa kanya. Tungkol kay Miyata Shinnosuke, dahil siya ang war god ng Shinkage Wei, makatuwiran na sundan niya ako. Tapos, ako ang humadlang sa mga plano nila. Originally, gusto ko mismo pumunta sa Island Nations at hamunin ang Shinkage Wei. Pero, ngayong dumating na sila, mas magiging madali para sa akin. Aminin mo, kung minsan ang mga naninirahan sa islang ito ay may hiling lamang na mamatay. Kung tutusin, hindi na nila kailangang umalis pa kapag nandito na sila. Bahagyang tumango si Yona Mendoza matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey York na parang hindi big deal. Tama, mayroong iba pang mga bagay, sabi ni Yona pagkatapos pag-isipan ang sitwasyon. Ilang Holy Martial Arts Training Grounds daw sa Country H ang nakakaalam nito.
Sa pangunguna ng Temple of the Five Virtues sa grupo, maraming tao ng nakababatang henerasyon ang darating para saksihan ang inyong laban. Dapat kilala mo rin ang kinauukulan. Ito ay si Scarlet Latehold mula sa Temple of the Five Virtues. Higit pa rito, ang 6 martial arts schools ng Island Nations ay magpapadala ng mga kinatawan. Si Daito Yashira daw mismo ang mamumuno sa grupo. Si Daito ay ang Sword Saint ng Shindan Wei, anak ni Akio Yashira. Ipinasa rin daw ng kanyang ama ang halos lahat ng nalalaman niya sa kanya. Ang mga taong iyon ay hindi lang naririto para magsaya, narito sila para husgahan ka. Gusto nilang masaksihan ang laban mo kay Miyata. Humagalpak ng tawa si Harvey. Kailan ba naging ilang ukit ang bagay ko para sa tinatawag na Holy Martial Arts Plays? Sigurado ka bang hindi sila nandito para guluhin ako? At hindi ba sinabi ni Akio na siya mismo ang pupunta sa akin? Hindi lang siya dumating, pati anak niya pinapunta niya para manood. Ano ang ibig sabihin nito? Umiling si Yona. Sobrang biglaang sumulpat yung mga yon. Inimbitahan din siguro sila ni Mitchell. Si Mitchell ay hindi lamang pinuno ng Lungmen Law Enforcement, at siya rin ang pinuno ng ika-13 sangay ng pamilya Bauer. Malaki ang impluwensya niya sa Lungmen at sa pamilya Bauer. Bukod sa paghihiganti sa iyo, malamang na iniisip niya na pag-isahin ang Hong Kong at Las Vegas bilang isa. Kaya naman napakaraming gulo ang ginagawa niya ngayon. Natatakot ako na kung hindi kanya kayang harapin sa publiko, tiyak na paglalaroan kanya sa paghusga sa paraan ng kanyang pagtatrabaho. Mas mabuti kung gagawin niya. Napangiti ng mahina si Harvey. Kung hindi, wala akong puso na kunin silang lahat ng sabay-sabay. Pero dahil handang-handa sila, nakakahiya kung hindi ako sumagot. 10:00 ng gabi. Sa loob ng Nanyang Federation Hall. Nakuha ni Cathy Cobb ang balita sa sandaling pumasok si Harvey. Isang kaaya-ayang amoy ang lumabas ng sumile ang isang mainit na ngiti kay Harvey. Naghintay ako sa iyo nitong mga nakaraang araw, Sir York. Ang iyong recipe para sa pagkontra sa lason ay napaka-epektibo. Hindi lang naging mas mabuti ang aking lolo pagkatapos, ngunit ang ice poison ay tila medyo nawala rin. Pero masyadong masakit ang proseso. Nais kong hilingin sa iyo na ayusin ang lahat ng sabay-sabay. Kung hindi, natatakot ako na hindi siya magtatagal. Maagang dumating si Harvey York sa Nanyang Guildhall para permanenteng harapin ang ice poison ni Dean Cobb. Bukod dito, gusto niyang kumuha ng isa pang trompeta para sa kanyang sarili. Bagamat walang takot si Harvey kay Mitchell Bauer at sa iba pa, dahil marami silang inihanda laban sa kanya, magiging katangahan para sa kanya na hindi gawin ang parehong. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at mahinahong sinabi, papasukin mo ako. Agad na dinala ni Cathy si Harvey sa isang maliit, Oriental-style courtyard. Matapos itulak ang pinto, bumungad sa mukha ni Cathy ang malumanay na ekspresyon. Nandito si Harvey, Lolo. Pumasok si Harvey sa bahay ni Dean. Kahit na ang siksik na lason ay umiikot pa rin sa buong lugar, hindi na ito kasing sama ng dati. Higit pa rito, isang mahinang espiritu ng pakikipaglaban ang maramdaman, na para bang isang leon ang malapit ng magising. Natigilan si Harvey. Hindi niya inaasahan na magiging ganito katakot ang Nanyang God of War. Ilang sandali pa lang ay naka-recover na siya pero napuno na siya ng lakas. Sa paghusga lamang dito, magiging malaking tulong siya kung mailigtas siya ni Harvey. Nandito ka Mr. York. Maligayang pagdating. May sakit pa rin si Dean, pero gumaling na siya. Maaari siyang umupo sa kama nang hindi nangangailangan ng anumang tulong. Nagningning ang kanyang mga mata matapos makita ang hitsura ni Harvey. Higit pa ito sa inaasahan ko, Elder Cobb. Sa tingin ko kailangan mo ng 7 gabi para makarating sa puntong ito. Ngunit, kailangan mo lamang ng 3 araw. Natural, makapangyarihan si Dean bago siya nalason. Siya ay talagang isang pambihirang tao, kahit na sa mga Diyos ng digmaan. Kung hindi, hindi siya makakabawi ng ganoon kabilis. Kahit na binigyan siya ni Harvey ng lason para kontrahin ang lason, hindi pa rin ito ordinaryong medisina.
Para magawa ni Dean na labanan ang sakit at mapabilis ang buong proseso ay ganap na lampas sa inaasahan ni Harvey. Lahat ito ay salamat sa iyo. Kung wala ang tulong mo, hindi ako mabubuhay hanggang ngayon, sinserong sabi ni Dean. Bahagyang tumango si Harvey bago hindi nag-aksaya ng oras na tingnan ang pulso ni Dean. Siya ay walang karanasan sa mga kasanayang medikal, ngunit sa paghusga mula sa bahagyang pagbabago sa pulso ni Dean, masasabi niyang halos mawala na ang lason sa kanyang katawan. Pagkatapos nitong huling hakbang ang nakakatakot na lason ay ganap na ilalabas sa kanyang katawan. Walang pag-iisip, mahinahong nagsalita si Harvey, Elder Cobb, agad kong itataboy ang natitirang lason sa iyong katawan. Pagkatapos ng araw na ito, babalik ka sa normal. Talaga, maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2665. Walang sinabi si Dean, ngunit si Cathy ang nagpakawala ng masayang iyak. Nag-aalala siya tungkol sa kanyang lolo nitong mga nakaraang araw at walang magandang pahinga sa gabi. Hindi niya inaasahan na magdadala ng ganoong magandang balita si Harvey pagkatapos dumating ng hindi ipinaalam. Tama, Harvey, bakit ka biglang sumulpot? Sabi ni Cathy. May naisip ka bang iba? Nabalitaan ko na ang hepe ng Longmen Law Enforcement ay sumali sa Shinkage Way para harapin ka bukas. Nag-aalala ka ba para bukas? Kaya pala maaga kang pumunta dito para harapin ang lason ng lolo ko. Tumawa lang si Harvey. Oo at hindi, si Mitchell Bauer at ang iba pa, ay mga clown lang sa akin. Pero kung marami silang tulong, tama lang na ako mismo ay kumuha din, di ba? Mapapahiya ako kung wala ako habang nagkibit-balikat si Harvey York. Nagiging tapat siya. Natigilan si Cathy Cobb sa sinabi ni Harvey. Si Dean Cobb naman ay humagalpak ng tawa. Lalo akong humahanga sa iyo, Sir York. Dapat ganito ang mga tunay na lalaki. Gawin ang gusto mong gawin at managot para dito. Ang mga taong nagtatago ay mga walang hiyang dumi. Since you're so direct, I won't beat around the bush also. Kung maaari mong alisin ang lason sa aking katawan. Mula noon, ang iyong mga problema ay sarili kong mga problema. Ngumiti siya. Talagang hinihintay niya ang mga salitang iyon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at sinabihan si Cathy na magpakulo ng inihandang lason bago ibuhos lahat sa kaldero. 12:00 ng hating gabi, handa na ang lahat. Binuhat ni Harvey si Dean at inilagay sa malaking kaldero. Magiging mahalaga ang susunod na 2 oras, tahimik na sabi ni Harvey. Sa tingin ko dapat kang magbantay sa labas, Chief Cobb. Walang papayag ang pumasok. Kung hindi, magiging walang kabuluhan ang lahat kung may mang-iistorbo sa atin. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Harvey. Kahit na ang lason ay hindi pisikal na makakasama kay Dean, kung may biglang pumasok sa silid, malaki ang posibilidad na ang lason ay umikot sa maling direksyon. Kung nangyari iyon, mamamatay si Dean sa lugar, lalo pat ilabas ang lason sa kanyang katawan. Matapos makita ang ekspresyon ni Harvey, naunawaan ni Cathy ang bigat ng sitwasyon. Huwag kang mag-alala, I won't let anyone bully you, bulalas ni Cathy na may seryosong ekspresyon. Pagkatapos ay kinuha niya ang 1 dosina na kanyang pinagkakatiwalaang mga kampon upang bantayan ang patio. Nakatayo siya sa entrance, kinakabahang pinagmamasdan si Harvey. Kumuha ng scalpel si Harvey bago gumuhit ng linya sa likod ni Dean. Hindi naman siya nagmamadaling operahan si Dean kahit patuloy pa rin ang pagbabad sa katawan niya sa lason. Napangiti si Harvey matapos maramdaman ang nag-aalalang titig ni Cathy. Huwag kang mag-alala, Chief Cobb. Hanggat walang pumapasok dito, siguradong gagaling si Elder Cobb sa tulong ko. Hindi ako doktor, at wala akong medical skills. Ngunit, ako ay may karanasan sa sining ng pagpatay. Kung kaya kung pumatay, alam ko rin kung paano magligtas ng isang tao. Tama si Sir York. Iyan ay totoo mula noong sinaunang panahon. Ang pagliligtas sa mga tao ay isang pangunahing kasanayan sa pagpatay, pagkatapos ng lahat. Sa tulong ni Sir York, siguradong babalik ako sa normal bukas.
Matapos marinig ang tiwala na mga salita ng kanyang lolo, nakahinga ng maluwag si Cathy bago tumingin kay Harvey na may seryosong tingin. Kapag natapos na ang lahat ng ito, hindi ko makakalimutan ang kabaitang ito. Pagkatapos ay humakbang siya sa sulok ng silid nang hindi na nagsasalita pa. Pinagmasdan lang niyang mabuti, gustong makita kung paano ililigtas ni Harvey ang kanyang lolo. Elder Cub, gagamutin natin ang iyong mga sintomas pati na rin ang ugat nito ngayon. Mararanasan mo ang maraming sakit sa panahon ng proseso. Nang maglaon, naglabas si Harvey York ng ilang instrumento para sa operasyon. Kailangan mong tiisin ito ng ilang sandali, tahimik na sabi ni Harvey. Humagalpak ng tawa si Dean Cub. Ako ay isang Diyos ng digmaan na nasa larangan ng digmaan, Sir York. Ako ay may karanasan, at saka, hindi ako naniniwala na may mas masasama pa kaysa sa ice poison mismo. Dahil sigurado ka na, simulan na natin ang pamamaraan. Ngumiti si Harvey bago naglabas ng malaking karayom at diretsyong itinutok sa gulugad ni Dean. Nang ipasipsip ni Harvey ang karayom, mabilis itong napuno ng kung anong itim na likido. Malinaw, ang isang malaking halaga ng lason ay nakatago pa rin sa loob ng gulugad ni Dean. Agad na naging mas maganda si Dean pagkatapos makuha ang lason. Punong-puno siya ng lakas, na para bang mas bata siya ng ilang taon. Napangiti si Harvey matapos makita ang nakita. Pagkatapos ay kumuha siya ng scalpel at gumawa ng ilang mga paghiwa sa bawat bahagi ng katawan ni Dean. Sumirit ang maitim na dugo sa isang iglap. Maaamoy ang kakaibang aroma kapag humalo ito sa lason sa kaldero. Nagawa ni Harvey na ilabas ang nalalabi sa katawan ni Dean gamit ito. Ngunit ang tunay na hamon ay ang ice poison, nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng katawan ni Dean. Ito ay kilala bilang isang patuloy at mabisyo na lason. Isang hamon para kay Harvey na alisin ito. Ang kamandag ay nagsimulang tumugon sa mga pagtatangka ni Harvey na paksain ito. Maging ang Diyos ng digmaan ay nagsimulang makaramdam ng matinding sakit sa sandaling iyon. Hinawakan niya ang bakal na balde sa kanyang tagiliran, halos dinurog na niya ito. Lolo, hindi napigilan ni Cathy ang pag-ungol sa sarili. Huwag kang gagalaw, nasa kakaibang lugar siya ngayon. Ang lason sa kaldero ay kailangang pumasok sa kanyang katawan upang ma-neutralize ang ice poison. Pagkatapos nito, makakabawi na siya. Ilang saglit na tinitigan ni Cathy ang masakit na ngiti ng kanyang lolo bago siya naglabas ng lakas para magsalita. Hindi ba ito ang maalamat na bone washing technique? May ganyan. Tumango si Harvey. Kung tutusin, matagal na rin mula noong wala sa katawan niya ang lason. Walang ibang paraan para tuluyang maalis ito. Siguraduhin ko. Ang iyong lolo ay ang Diyos ng digmaan. Kahit na ang ice poison ay hindi kayang kunin ang kanyang buhay. Malalampasan niya ang maliliit na problema tulad nito. Medyo kumalma si Cathy matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Lumipas ang ilang oras, bahagyang kumupas ang lason sa palayok. Naglabas si Harvey ng ilan pang scalpel at gumawa ng panibagong hiwa, sa pagkakataong ito sa dibdib ni Dean. Muling bumulwak ang maitim na dugo kung saan-saan, dahilan para mas lalong pamayat si Dean. Nanginginig ang buo niyang katawan habang patuloy sa pagkaluskos ang mga buto niya na para bang anumang oras ay sasabog na siya. Ito ay ligtas na sabihin na si Dean ay halos magbayad ng kanyang buhay upang ganap na maalis ang lason sa kanyang katawan. Alam ni Harvey at Cathy na labis ang sakit ni Dean nang hindi nararanasan mismo. Sa umpisa pa lang, nagngangalit na lang si Dean nang walang sigaw o kahit isang salita. Gaya ng inaasahan mula sa nanyang God of War. Bilang Diyos ng digmaan, siguradong matapang ka. Hindi maiwasan ni Harvey na purihin siya. Mula noong sinaunang panahon, maliban sa pagkakaroon lamang ng iba't ibang mga titulo, ang mga taong maaaring maging Diyos ng digmaan ay pawang mga hindi pangkaraniwang tao. Ngunit bukod sa papuri, hindi masyadong nagulat si Harvey na nagdala siya ng ilang mga gods of war sa kanyang sarili. Hindi siya nag-aksaya ng oras na naglabas ng mas maraming dugo mula sa katawan ni Dean, patuloy na pinapalabas ang natitirang lason. Di nagtagal, oras na para sa huling hakbang ng paggamot.
Kumuha si Harvey York ng isang scalpel at maingat na gumawa ng paghiwa sa noo ni Dean Cobb. Isang itim na sinulid ang makikita sa loob. Literal na mawawala ang ice poison kay Dean sa magdamag kung aalisin ang mga thread. Sa kanyang regenerative ability bilang God of War, isang gabi lang ang kailangan niya bago tuluyang gumaling ang lahat ng kanyang mga pinsala. Vroom! Nang malapit ng magsagawa ng ganoong mahalagang pamamaraan si Harvey, isang dosenang Jeep Wrangler ang walang pakundangang dumating at pumaroda sa harap ng Nanyang Guildhall. Bumaba sa kotse ang 12-dosenang mga lalaking nakasuot ng camouflage uniform mula sa Nanyang. Ang mga taong iyon ay nagsusuot ng malamig na ekspresyon habang may dalang mga baril sa kanilang mga baywang at mahabang espada sa kanilang mga likod. Sila ay malinaw na mga propesyonal na gwardya na nakikita sa unang tingin. Hindi nagtagal, ilang mga tao na nakasuot ng tradisyonal na damit ang nag-cross ng kanilang mga braso habang sila ay bumaba sa gitnang sasakyan. Ang namumuno sa grupo ay isang babaeng maikli ang buhok mula sa Nanyang. Makinis at mapatla ang kanyang balat. Ang damit na suot niya ay nakapagpakita rin ng kanyang sobrang kaakit-akit na figure. Ito ay isang nakakabigla ngunit nakakabighaning tanawin. Napuno ng katotohanan ang ekspresyon niya. Ang kanyang mataas na takong ay kumakalabog habang siya ay naglalakad, na nagpapakita ng isang nangingibabaw na presensya. Ang mga gwardya na nakatayo sa pasukan ay galit na nagbago ng kanilang mga ekspresyon nang makita ang kanyang hitsura. Habang naglalakad ang babae sa Guildhall, ang mga taong masayang nag-iinuman at nagkukwentuhan ay napalingon bago umasim ang kanilang mga ekspresyon. Karamihan sa kanila ay lubos na natakot matapos makita ang mukha ng babae. Agad namang kumunat ang noo ng mga kabataang nakangiti hanggang tenga. Bakit nandito si Kim Moreno? Sinisikap ba ng pamilya Moreno na makakuha ng awtoridad sa Hong Kong sa pamamagitan ng pagkuha sa Nanyang Gang? Si Chief Cobb ang namamahala sa gang ngayon. Ngunit ang lakas sa Nanyang ay napakalaki. Ang pamilya Moreno ay halos nasa tuktok ng 3 pinakamalaking pamilya doon. Kung gusto niyang pumalit, kahit si Chief Cobb ay hindi makakapigil sa kanya. Humph! Mula nang malason ang Diyos ng digmaan, ang lakas ng pamilya Cobb ay bumaba ng husto. Kung nakatayo pa rin siya, ang pamilya Moreno ay hindi maglalakas loob na gumawa ng gulo para sa pamilyang Cobb kahit na sa suporta ng kanilang war god, hindi ba? Hindi ba't sinampal siya ng punong instructor mismo sa larangan ng digmaan? Ipinapakita lang nila ang kanilang lakas dahil sa suporta ng Amerika. Kung hindi, hindi sila mangangahas na harapin ang Nanyang Gang. Si Elder Cobb ay baldado, ngunit hindi pa siya patay. Sige. Tama na, huwag hayaang marinig ito ni Kim. Kung hindi, walang magtatanggol sa iyo kung magpasya siyang patayin ka kaagad. Ang mga mayayamang Nanyang ay nagpakita ng kakilakilabot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha sa oras na ito. Kahit na si Cathy Cobb ang pinuno ng gang, ang kanyang lakas ay lubos na mababa kumpara kay Kim. Hindi pinansin ni Kim ang lahat ng nakikita habang naglalakad patungo sa hagdan na may malamig na ekspresyon. Nakangiting sumugod ang lalaking humarang kay Harvey noong isang araw. Magandang gabi, Miss Moreno. Pasensya na kung hindi kita binati ng maayos. Hindi namin alam na dadating ka nang hindi ipinapaalam. Ano at nandito ka, okay lang ba kung hintayin natin bukas ng umaga para dyan? Sumilay ang isang matingkad na ngiti sa kanyang mukha, ngunit hindi niya maitago ang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sampal. Hindi nag-aksaya ng panahon si Kim Moreno at sinampal sa mukha ang lalaki. Madumi ka, how dare you go forward and talk to me like that? Malamig niyang bulalas. Nakalimutan mo na ba na ang Nanyang Gang ay itinatag ng 3 pinakakilalang pamilya sa Nanyang? Malaki ang impluwensya ng pamilya Moreno sa gang, at sinasabi mong hindi ako pwedeng pumasok dito. Kailan ko kailangan ng isang bastard na tulad mo upang pamahalaan ang aking schedule? Karapat-dapat ka ba? O nakalimutan mo na ba ang iyong tunay na amo pagkatapos na pinakain ni Cathy Cobb sa mahabang panahon? Nagpakita si Kim ng malamig na ekspresyon na puno ng layuning pumatay. Natural lang sa lalaking iyon na magsabi ng isang bagay na ikaasar muli sa kanya.
Hindi siya magdadalawang isip na patayin siya. Lumitaw ang mga pulang bakas ng palad sa mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang ang kanyang mga mata at bibig ay nanginginig. Ni hindi siya naglakas loob na magpakita ng galit. Yumuko at ngumiti lang siya noon. Nagbibiro ka siguro, Miss Moreno. Ikaw ang master dito. Alam ko, wala akong ibang intensyon. Feeling ko huli na ang lahat, di ba? Siguradong pagod kapag katapos maglakbay mula sa Nanyang. Magpahinga ka muna. May President's Room sigeng Nanyang sa Three Seasons Hotel na nakalaan para sa iyo anumang oras. Kung kailangan mo ng isa, maaari kang manatili doon palagi. Sampal, itinapat ni Kim ang likod ng palad sa mukha ng lalaki. Kailan ko sinabing kailangan ko ng pahinga? May ginagawa ba kayong karumal-dumal dito? Kaya ba pinipilit niyo akong lumabas? Bakit ang isang asong katulad mo ay sumusubok pa sa aking daraanan? Huwag kalimutan, kahit na si Cathy ang pinuno ng gang, may karapatan ang dalawa pang pamilya na tingnan kayo. Tapos, kung hindi namin siya gusto, hindi mahirap tanggalin siya sa posisyon niya. Ang ekspresyon ni Kim ay puno ng ganap na paghamak. May sasabihin ako sa iyo. Kung walang kailangan, hindi na ako tutantong dito. Kung tutuusin, ang lugar na ito ay parang mga tao sa bansa H, ang pangit at hindi kwalipikado. Tayong mga taga-Nanyang lang ang makakagawa nito bilang isang internasyonal na metropolis. Nakikita ang matuwid na kilos ni Kim, na para bang hindi pa niya nakita ang mundo. Ngunit dahil medyo mataas ang kanyang katayuan, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi rin maglalakas loob na makipagtalo sa kanya. Tama, talagang tama ka, Miss Moreno. Tahimik niyang bulalas. Gagawin ko lahat ng hilingin mo sa akin. Magalang na yumuko ang lalaki habang gumagawa ng ilang gesture sa likod ni Kim, sinenyasan ang pinagkakatiwalaang underlang na ipaalam kay Cathy. Hindi ako mapakali na makipag-usap sa mga katulad mo. Ang yabang talaga ni Kim noon. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa koneksyon ng pamilya ko sa pinuno ng Longmen Law Enforcement, hindi na ako mag-aabala pang pumunta rito, lalo pat makita ang isang nagngangalang Harvey na namatay. Ngayong nandito na ako, kailangan kong harapin ang dalawa pang bagay. Number 1, gusto kong itanong kung paano namatay ang dalawang disipulo ng pamilya ko. Hindi ba dapat babalikan sila ni Cathy? Hindi ba dapat na magbibigay siya ng patas na pahayag? Bilang dalawa, narito ako para makita kung gaano katagal tatagal si Elder Cobb bilang kapalit ng tatlong pinakadakilang pamilya ng Nanyang. Kung siya ay mamatay, ang aming pamilya ang papalit sa titulo ng pinuno ng Nanyang Gang. Kung tungkol kay Elder Cobb, dapat ay patay na siya. Itigil ang pag-aaksaya ng aming mahalagang medicinal para gumawa ng mga katangahang bagay. Ang asong ito na si Cathy. Siya ay nagtatapon ng napakaraming pera at mapagkukunan sa isang tao bawat taon. Dapat may death wish siya o ano. Malamig na pinandilatan ni Kim Moreno ang kanyang paligid. Sa kanyang mga mata, kung mamamatay si Dean Cobb, walang karapatan si Cathy Cobb na maupo sa trono bilang pinuno ng Nanyang Gang nang walang tulong niya. Napakaraming mapagkukunan na ninakaw ni Cathy habang nakaupo sa posisyong ito. Sinabi ni Kim na talagang wala siyang interes sa posisyon, ngunit malinaw na napuno siya ng inggit. Pagkatapos ng lahat, ang Nanyang Gang ay isang puwersa na kapantay ng Brewwood Gang sa Hong Kong at Las Vegas. Mahirap nang kumuha ng pwesto sa naturang international spotlight. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay patuloy na kumikislap ang kanyang mga mata matapos marinig ang mga salita ni Kim. Wala na siyang lakas ng loob na magsabi pa ng iba. Si Elder Cobb ay medyo gumaling kamakailan. Hiningi ni Chief Cobb ang isang eksperto mula sa bansa H upang gamutin siya. Siya raw ang umaksyon sa nakaraang insidente ng pamilya Hamilton. Gumamit siya ng lason para labanan ang lason sa katawan ni Elder Cobb. Malapit na siyang bumalik sa normal. Isang member from Country H. Anong eksperto ang mula sa bansa H? Nang marinig ang mga salitang iyon, sumabog sa galit si Kim bago muling sinampal ang mukha ng lalaki. Siya na tumulong sa pamilya Hamilton. Hindi ba siya sinungaling lang? Tinanong ninyo sa isang manloloko na pagalingin si Elder Cobb na nalason. Brain dead kayong lahat.
Fair na, isang patutot lang si Cathy na ang alam lang magbenta ng katawan niya. Ano ang gagawin niya kung hindi niya ginagawa ng tama ang trabaho niya? Narinig ko na kahit ang nangungunang 10 doktor sa Hong Kong ay hindi makakatulong sa kanya. Ang mga nangungunang siyentipiko sa Amerika ay ganap ding walang magawa. Now, you're relying on someone from country H to heal him. Nagbibiro ka ba? Walang silbi si Cathy, pati kayong lahat. Bakit niya pahihintulutan ng gayong tao na lumapit kay Elder Cobb? Paano kung hindi niya siya pagalingin, at sa halip ay ginamit niya ang mga panlilinlang at sekreto ni Elder Cobb na sinanay niya ng maraming taon? Makakaya ba ng isang tulad mo ang mga ganitong kahihinatnan? Gusto ko talagang mamatay si Elder Cobb, pero at least gusto kong mamatay siya ng mapayapa at hindi pahirapan ng ganito. Kung mamamatay siya pagkatapos ng gayong pagpapahirap at kahihiyan, ang reputasyon ng Nanyang Gang ay ganap na masisira, kasama ang 3 pinakamalaking pamilya at ang buong bansa. Galit talaga si Kim. Galit na galit siya na sinisikap pa rin ni Cathy na iligtas si Elder Cobb. Sa kabilang banda, talagang nag-aalala siya kung ano ang mangyayari kung talagang gumaling si Elder Cobb. Kung siya ay babalik, ang lahat ng mga plano ng pamilya Moreno ay maglalagablag. Ikaw, sa isang iglap, tinuro ni Kim ang isang babaeng taga Nanyang. Ang babae ay kanyang espiya. Kabanata 2670. Manguna ka na. Gusto kong makita sina Cathy at Elder Cobb ngayon din. Kahit medyo nahuli tayo, gusto kong ilibing kayong lahat sa tabi ni Elder Cobb kung talagang mamamatay siya sa kamay ng isang manloloko. Madumi kayo. Walang susunod sa inyo. Huwag niyo akong sisihin sa pagbunot ng aking espada kung gagawin niyo iyon. Pagkatapos ay sinabihan ni Kim ang kanyang mga bodyguard na ilayo ang mga tauhan ni Cathy, na pinipigilan silang lumitaw. Si Kim at ang iba ay nagtungo sa patio sa pangunguna ng kanyang espiya. Ilang minuto lang ay nakarating na sila. Si Black Ink, na namamahala sa pagbabantay sa pasukan, ay bahagyang nagbago ng ekspresyon nang makita ang pagdating ni Kim. Natural, alam na alam niya kung gaano kahirap harapin siya. Kinuha si Black Ink na kanyang pinagkakatiwalaang underling ni Cathy Cobb at sinundan ito ng nakakatakot na ekspresyon. Tumigil ka, Miss Moreno. Bulalas niya. Nasa loob si Sir York para ibigay ang bone washing technique kay Elder Cobb. Hiniling sa amin ni Chief Cobb na pigilan ang sinumang manggulo sa kanila. Teknolohiya sa paghuhugas ng buto. Natigilan si Kim Moreno. Nakabasa ka na ba ng napakaraming nobela o nanood ng napakaraming pelikula? Paano ka maniniwala sa ganyan? Patay na ba ang utak ni Cathy o ano? Pinatay niyo si Elder Cobb dito. Hayaan mong sabihin ko sa inyo ngayon. Hindi maaaring mamatay si Elder Cobb, hanggat hindi niya na ituturo ang lahat ng nalalaman niya. Kung mamatay siya sa kamay ng isang con artist, papatayin ko kayong lahat. Umalis ka na sa lugar na ito. Tigilan mo na ang paghadlang sa daraanan ko. Wala akong oras makipaglaro. Mabangis na kilos ang ipinakita ni Kim, na parabang papatayin niya ang sinumang pipigil sa kanya. Medyo natakot si Black Ink, pero nanatili pa rin siyang kalmado habang sinasabi, "Sorry, Miss Moreno. Ito ay utos ni Chief Cobb. Kung walang pahintulot niya, walang papayag ang pumasok. Kung hindi, mayroon kaming pahintulot na patayin ang sinumang sumuway." Bang! Hindi nag-aksaya ng oras si Kim na bunutin ang napakarilag na baril bago inilabas at tinutok sa kay Black Ink. Medyo sanay si Black Ink, ngunit gayunpaman, hindi siya sapat na mabilis para makaiwas sa mga putok. Siya ay naparalisa sa lupa matapos tamaan ng bala. Nawalan siya ng lakas sa isang iglap at hindi na makatayo. Kung kumilos ang isa sa inyo papatayin ko, gusto kumilos ang mga bodyguard ng pamilyang Cobb, ngunit lahat sila ay pinigilan ng personal na bodyguard ni Kim. Malaki ang pagkakaiba sa mga numero. Sa dominanteng lakas ni Kim, ang mga ordinaryong bodyguard na iyon ay hindi man lang ng ahas na gumalaw kahit 1 pulgada. Bumulwak ang dugo sa bibig ni Black Ink. Hindi ka makapasok, Miss Moreno. Ikaw. Bang! Isang beses pang hinayla ni Kim ang gatilyo sa kay Black Ink bago sinipa ang pinto sa harapan niya.
Si Harvey York ay gagawa pa lamang ng isang paghiwa sa loob ng noo ni Dean Cobb bago alisin ang pinagmulan ng lason. Si Harvey ay ganap na nakatutok. Kapag nadulas siya, anumang oras ay maaaring mamatay si Dean. At kung mawawala ang pagkakataong iyon, imposibleng tuluyang mailabas ang lason ni Dean sa kanyang katawan. Agad na kumunat ang noo ni Kim bago ito galit na sumigaw ng, "You despicable man from country age! How dare you harm the Nanyang God of War? Papatayin kita!" Si Cathy, na nakatutok sa pag-oopera kay Harvey, ay tumalikod bago siya natigilan. Nona Moreno, bago pa makapagsalita si Cathy, nakatutok na ang baril ni Kim kay Harvey. Bang! Si Cathy ay likas na napa-atras habang nagliliparan ang mga bala. Walang ideya si Harvey kung ano ang nangyari, ngunit ang kanyang mga taon ng karanasan sa pakikipaglaban ay nagpabatid sa kanya ng layunin ng pagpatay na nakapaligid sa kanya. Naglalabas pa rin siya ng lason mula kay Dean, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ikiling ang kanyang ulo. Saktong tumama ang bala sa dingding sa likuran niya, nag-iwan ng maliit na butas. Naiwasan ni Harvey ang bala, ngunit nanginginig ang kanang kamay mula rito. Ang huling lason ay nag-aalala siya. Sinipsip nito ang sarili sa katawan na para bang talagang buhay. "Makinig ka," nguguso si Dean bago umubo ng dugo. Ang maaliwalas niyang mukha ay nagdilim sa isang iglap. Nagsimulang bumulwak ang maitim na dugo mula sa mga butas nito. Maaari siyang mamatay anumang oras.